Hi guys, this is Jerry. Welcome po ulit sa aking channel, Boy Calixta TV. Kung di ka pa po nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na po para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Ngayon po, magbibigay po ako ng basic tips and tricks, tutorial regarding po sa KineMaster. So, paano nyo po i-edit yung mga videos nyo tsaka mga vlogs nyo using KineMaster po. KineMaster po kasi ang pinaka-popular ngayon na ginagamit ng mga vlogger tsaka YouTuber sa pag-edit ng kanilang mga videos using their mobile phone. So, ngayon po magbibigay po ako ng tutorial. So, huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin yung tutorial. Okay, so guys, buksan nyo na po yung inyong KineMaster, So, buksan nyo na po. Then, click nyo po itong plus sign dito sa gitna para mag-add po tayo ng bagong project. Yan. Ang gamitin po natin is 16:9. Ito po, 16:9 na aspect ratio niya. 16:9 po. Then, wait lang po natin mag-load para sa yung project natin. Okay, then, waiting po tayo. Wait lang natin mag-load po. Medyo mabagal na konti. Okay, ito na po yung ating new project. Then, punta po tayo sa media. Gumawa na po tayo ng ating intro. Basic intro. Gawa po tayo. Click po natin ng media. Then, punta po tayo sa background. Ayan. Marami pong built-in background to sa KineMaster. Pwede po kayo mamili. Or kung meron kayo na download na gusto nyo yung background, pwede rin po. So, maglagay po tayo nito. Background natin. Ayan. Ito po yung ating background gagamitin para sa ating intro. Medyo hilain po natin ng konti, at least mga 8 seconds po siguro, or kung gusto niyo po mga 10 to 15 seconds yung intro niyo, pwede rin po. Huwag lang po masyadong sobrang haba. Ngayon po, kung gusto niyo po is yung intro niyo is animated, gusto niyo ng animated intro, meron po akong tutorial para sa animated intro. So, pwede nyo pong panoorin yun pakicheck na lang po sa link sa description. Yung aking tutorial regarding po sa animated introduction, tsaka meron din po akong tutorial regarding sa animated subscription button. Paano po paglagay ng animated subscription button sa inyong mga videos. Tsaka meron din po akong tutorial regarding sa chroma key function ng KineMaster. So, ito po is ating ginagawa is basic lang po, basic tips and tricks, kung paano kayo mag-edit ng inyong video. Simple lang po, basic tutorial, So, ito na po. So, click po natin yung ating nakuhang gagamitin na picture para sa ating introduction, Click po natin, then i-crop po natin, crop. Yan, meron po kayo makikita dyan, start position tsaka end position. So, i-click nyo lang po itong equal sign na yan para po parehas po yung start position tsaka end position niya. Hindi po siya gumagalaw pagka nag-play po yung ating video. Hindi po gagalaw yung inyong picture or introduction, Steady lang po siya. Yan, click niyo po. Yan. Okay, then try po natin play. Okay, yan. So, ano lang po siya, steady. Steady lang po siya. Okay, ganyan po. And then po, pwede na tayong maglagay ng ating text. Punta po kayo sa layer, then text. Click nyo po yung text. Okay, then lagay nyo na po yung inyong channel. Sa akin po is Boy Calixta, ang aking channel. So, lalagay po natin Boy Calixta TV. Yan. Okay, then papalitan ko po ng font. Ito po yung font. Kung ginagamit ko is and then hilahin po natin ng konti para lumaki. Palakihin po natin, then medyo taas ko ng konti. Yan. Okay, yan na. Then lagyan po siya natin ng animation, Lagyan natin ng in animation. Ginagamit ko po is pop. Okay, then out animation, lagyan po natin siya ng fade. Fade, okay. Then fade, check po natin. And then hilahin po natin to hanggang sa dulo, dun sa picture na dulo lang po siya. Yan. Okay. Yan po. Then, try po natin i-play. Okay. Yan po. So, meron na po tayong
channel, no? Para sa intro natin, basic intro lang po to. And then lagyan po natin uli ng text. Please don't forget to click subscribe. Okay, palitan din po natin ng font. Ayan. And then, lagyan din po natin ng in animation. Parehas lang po, pop. Out animation is fade. Ayan po. And then, hilain din po natin to hanggang sa dulo. Ayan, para pantay po. Okay, then, palalakihin din po natin siya. Yan. Ayan. So, yan po. So, meron na po tayong basic intro. Try po natin play. Okay. Okay, bababa na ng konti. Ayan. So, meron na po tayong basic intro, no, sa ating video. Ngayon po, kung yung animation na gusto nyo, is pwede po kayo mag-download and edit nyo po sa KineMaster. Then, panoorin nyo po yung aking tutorial regarding sa paggawa ng animated basic intro po, no? Animated intro. Ayan po. Ayan, okay na. Then, meron na tayong basic intro. Then, idagdag na po natin yung ating video na i-edit. Halimbawa, vlogs nyo or kung ano man na video na gusto nyo edit, no? So, edit natin. Video na gustong i-edit. Wait lang po natin, medyo may kabagalan ng konti. Okay, yan po, no? Ito, click natin ito kay Nancy. So, si Nancy po yung edit natin video niya. So, font, palitan po natin. Yan. Then, lagyan natin ng in animation pop. Out animation is fade. Okay. Then, lalagyan ko po siya ng overall animation. No? So, habang nagpi-play po siya is andun lang po siya. So, gumagalaw siya. So, ang ginagamit ko po is squishing. Ayan. Ayan po, itong watermark. Pwede pong ilagay nyo kung saan nyo gusto. So, sa akin po is nilalagay ko sa taas. Sa taas, okay. Nililitan ko po siya, then nilalagay ko sa taas ng video. Yan. Hindi po siya masyadong nakakaabala sa video. Ngayon po, kung saan nyo po gustong ilagay is pwede rin po. No? Kung saan nyo gusto siyang ilagay, sa gitna, pwede rin. Sa baba, o sa taas. No? Nasa inyo po. Ngayon, kung gusto nyo po is nasa video siya talaga, medyo tanggalan nyo po siya ng bawasan nyo yung kanyang opacity. Ito po, lagyan, babaan nyo yung opacity niya para medyo transparent siya, ibaba nyo po ito. Gusto nyo 50% or 40, 30, pwede po. Yan. Try po natin 50%. Then, para hindi po siya masyadong halata yan. Pwede po ilagay ito sa gitna. No, hindi siya halata na siya. Okay? Ayan po. Yung opacity niya. Pwede nyo babaan yung transparency niya po. No? So, babalik ko na lang po sa dati. Ayan. Okay. Then, ito pong watermark, hilahin po natin hanggang sa dulo ng video. Watermark nyo. Ayan. Security nyo po to para hindi nila basta-basta makukuha yung video nyo. At kung makuha man nila, mahirapan sila mag-edit. At least meron kayong watermark ng sarili. Ayan. Okay, okay na po. Hanggang dulo. Then try po natin i-play yung video natin. Ayan. So, yan na po. Playing.
Then po, no, so mapapansin niyo po yung video is meron siyang background music, no. Actually, pwede niyo po itong tanggalin yung background music ng video, no? Pinaka audio niya, pwede niyo pong tanggalin or babaan. So, ito po yung matuturo kong tips, no? Tsaka tricks, no? Ngayon, kung gusto niyo po is pwede kayong mag-voice over dito sa video na to. Pwede po kayong maglagay ng voice over. Maglagay lang po kayo ng headset para makapag-voice over kayo. Then, kung gusto niyo pong babaan yung audio niya, click niyo po yung video, then ito po. Niyo po, volume. Pwede niyo po siyang babaan, volume. So, gawin po natin 50%. Halimbawa, kung gusto niyo mas mababa pa, pwede rin po. Pwede niyo rin pong lakasan, halimbawa, mababa yung audio ng video niyo. Pwede niyo pong taasan din. Babaan or taasan. Yan, gawin lang po natin 50%. Okay, then, isa pa is yung gamitin natin yung volume envelope. Yan po. So, pwede pong babaan natin 50% din, volume envelope. Ayan, then dito rin 50% din sa dulo. Ayan po, no? 50%. So, ayan. So, try po natin kung bumaba na siya. Then, kung gusto nyo po, no, magbibigay kong may tituro. Kung gusto nyo pong mag-voice over, pwede nyo pong lagyan to ng headset. Then, pwede kayo mag-voice over sa video. Ngayon po, click nyo lang po tong voice over na to. Ayan. Then, start. Then, pwede na po kayo magsalita. No? Magbigay kayo ng inyong comment or reaction regarding sa video. Pwede po. Ayan. Ngayon, dun sa area po na nagbo-voice over kayo, pwede nyo pong babaan ang sound ng video para po marinig yung inyong voice over. So, yun po may bibigay ko tips. Ayan po. Halimbawa, dito po sa part na to is gusto nyo siyang mag-voice over kayo. So, para hindi po nakakagulo yung music, no, yung audio ng video mismo, babaan po natin. Okay, click nyo po lang po itong video, then punta kayo sa volume envelope. Then, click nyo po. 50% click nyo. Then, magkakaroon siya ng button. And then, i-adjust nyo ng konti. Click nyo pa ng konti. Wait po. Click natin. Okay, adjust nyo ng konti. Click nyo ulit. Ayan, meron na po uli siyang button. No? Then, ibaba nyo po. Ayan. Ibaba nyo yung audio nya to 0% para hindi siya marinig. Then, okay. So, lahat po kasi yan is bumaba. No? Then, halimbawa, hanggang dito yung voice over nyo. Ayan. So, click nyo po yan. Okay. Then, click nyo po. Adjust nyo ng konti ulit. Then, click na naman. Then, ito po, itaas nyo sa 50%. No? Yan. Yan po. And then, yung isa pong button na ibaba nyo sa 0. Yan. So, yan po, no? Okay. Okay, then balik lang tayo. Ayan po. So, ito pong area na to, pwede na kayong mag-voice over dito sa area na to. Dahil wala na po itong sound, no? Itong area na to. Yan po. Kung gusto nyo mag-voice over, magbigay ng reaction nyo sa video, or magbigay kayo ng comment, yan po. Ganyan po yung paggawa. No? Ito po yung may bibigay yung tips, no? Yan. So, pwede kayong mag-voice over na dito. Sa area na to. Ganyan po. No? And then, kung gusto nyo naman po, no, natanggalin talaga yung pinaka-audio niya, no? Audio, no? Yung volume, no? Ng video. Pwede po natin tanggalin yan. Okay? Click nyo lang po yung video. And then, punta po kayo sa dito sa may parang gunting. Yan. Okay. Yung trim and split. So, may makikita po kayo dito sa baba. Extract audio. No? Extract audio nyo po. Yan. So, pagka-click nyo extract audio, okay. I-check nyo. Ayun na po yung audio niya nasa baba. Ito na po. No? So, ito na po yung pinaka-audio niya ng video mismo. So, pwede ko pong tanggalin na to. Tanggalin ko. Delete ko. Yan. Then, try po natin play, no? So,
So, ibig sabihin, wala na pong audio yung video ko mismo. Yan. Palitan ko po kasi siya ng background music. Ayan. So, wala na pong audio yung video mismo. So, ganun lang po, no? Pagtanggal ng audio sa mga video nyo. Ayan. Or pagpababa, babaan nyo yung volume, pwede rin. So, yan po, no? Okay. So, wala na po siyang audio. Ngayon po, kung gusto nyo pong i-trim yung video, pwede rin po, no? Trim. Halimbawa, i-trim po natin. Trim natin or i-cut, no? Click nyo lang po yung video. Then, punta kayo dito sa parang gunting. Trim, i-trim po natin, no? Ito pong trim to right of playhead. Click nyo po yan. Ayan po, na-trim na po siya yung video. So, ito po is trim din natin. Itong ating watermark, trim po natin. Ayan, so parehas na po siya. Na-trim na po. No? Ibig sabihin, naputol na po yung video. Pinutol na po natin. So, ganun lang po, no? Simple. Yung ating pagpuputol, pagtatanggal ng mga audio dun sa video nyo. Okay? And then, maglalagay na po ako ng background music, no? Lagyan po natin ng background music ng ating video. So, lagyan po ng background music. So, gumamit po kayo ng mga non-copyright sound, no? Na music, NCS, para hindi po kayo makopyright. Okay, hanap po tayo ng non-copyright sound. Music. Marami po kayong makikita, no? Mada-download sa YouTube. Basahin nyo lang po. Importante po, basahin nyo po yung kanilang about para hindi po kayo magkaroon ng strike, copyright strike or copyright claim. So, add po natin. Then, play po natin. Kung gusto nyo pong iba yung background music nyo dun sa intro nyo, pwede rin po. So, putulin lang natin tong background music natin. So, titrim lang po natin. Ayan. So, ito pong background music natin is para sa intro lang. Okay. Then, dadagdagan po natin ng background music itong video natin. Iba naman lalagay natin. So, maghanap po tayo. Okay, ito. Lalagay natin. Okay, then try po natin play. Kung masyado po kayong nalalakasan sa volume ng background music, pwede rin pong babaan yan. Click nyo lang yan. And then, click nyo itong volume envelope. Babaan po natin sa 80% or 70%. Yan. Volume envelope, 70%. And then, yung volume, master volume, no? So, overall volume yan. Gawin nyo natin pong 70%. Parehas nyo yan. Kung medyo naiingayin po kayo, no? Ngayon po, kung mahina naman, pwede nyo mong lakasan. Ayan. Then, i-cut po natin. Masyado siyang mahaba, no? Hanggang sa video lang. Trim lang natin siya. Click natin to, then trim. Ayan. Okay na po siya. Na-trim na natin. Then, try na po natin play yung video natin. Ayan po, kung gusto nyo po yung may voice over kayo doon sa video, pwede nyo pong babaan din tong background music nyo, yung audio nya, doon sa part na nagsasalita kayo, pwede nyo siyang babaan. Click nyo lang po yung audio, then ito po, then click nyo para magkaroon siya ng
halimbawa button, then click nyo ulit. Then dito sa part na to, gusto nyo mag voice over kayo, ibaba nyo po. Sabihin natin is baba natin sa 5% or 0%. Yan. Then dito, hanggang dito halimbawa yung voice over nyo, click natin yan. And then click po natin. Then ito po, tataas natin sa 70%. Kanina. Yan. And then yung isang button is 5% po yan. Yan. Okay, 5%. Yan, check po natin. Okay, halimbawa dito sa part na yun, yung doon kayo nagbo-voice over. So play po natin para malaman po natin, no? Para yung pag nagbo-voice over po kayo is hindi po nakakagulo yung background music dun sa mga sinasabi nyo para naintindihan po. Ayan po. Halimbawa, dyan kayo nagbo-voice over, pwede po dyan. Ganun po, no? Ganun po yung technique nung ganun po yung may bibigay yung tips, no? Tsaka tricks dun sa paggamit po nung pagpapababa nun sa volume, no? Kung halimbawa nagbo-voice over kayo. So, yan. And then sa layer, meron din po dito mga effects, no? Effects or overlay, pwede rin po. Ito pong effects, makikita nyo po dito is yung halimbawa, meron kayong part na gustong i-blur, no? Sa video. So, halimbawa, meron kayong gustong i-blur sa video. Yan, click nyo lang po, no? Meron siyang Gaussian blur or mosaic, no? So, subukan po natin yung Gaussian blur. Yan. Check natin. Ayan po. Halimbawa, meron tayong part dyan na gustong blur, no? So, natin din dito sa baba. Yung kanyang parang watermark. I-blur po natin. Yan. Hilahin ko lang po ito, no? Yung Gaussian blur. Simula. Ayan. Then meron po dito settings, no? Settings kung gaano siya kataas yung blur niya. Gaano yung strength blur niya. So gawin natin siyang mga 10%. Ayan, 10. Okay, so yan. So bin-blur natin. Sorry, masyado na mataas na. Babae natin. 8 lang, okay. Then, pwede po natin itong hilain hanggang dun sa part na gusto natin i-blur. Yan. So, dyan lang po, no? So, yan, no? Ito po yung isang function ng KineMaster sa pag-blur. No? May gusto kayong i-blur na part sa video. Then try po natin play. Then kung gusto niyo po, pwede rin kayong maglagay ng overlay. Ayan. Mga stickers, pwede rin po maglagay kayo ng mga overlay stickers. Lagyan natin ito. So, lagyan natin dito sa taas. Overlay sticker, pwede rin. Then, pwede ko natin itong hilain sa simula ng video hanggang sa huli. Pwede po. Ayan. Okay, then try po natin.
video. So meron na po tayong na-edit nating video, no? Yan po yung mga basic editing, mga function ng KineMaster. So lalagay ko na po yung aking outro. Yung background. Yan. Click ko lang po, then ika-crop. Check ko parehas. Okay. Start position tsaka end position, no? Parehas lang. Then habang ko ng konti. At least mga 8 seconds siguro yan. Then lalagay ko na po yung lagyan na natin ng ating outro, no? Outro. Parang intro din po, no? It is sa sa end ng ating video. So lalagay ko po ulit yung aking channel. Yan. Para po hindi na makalimutan mag-subscribe yung mga viewers. So lalagyan po natin yan. Ayan, palitan po natin ng font. Then lagyan natin ng in animation pop. Out animation is fade. Ayan. Then hilahin po natin yung konti ng dulo ng video ng ating outro. Ayan. Then lakihan po natin parang sa intro din, malaki. Tapos natin ng konti. Ayan. Okay, then dadagdagan po natin ulit ng text pa para hindi nila makalimutan mag-subscribe sa channel natin, no? Ayan. Palitan po natin ng font. Then out animation is fade, no? So marami po kayong pagpipilian dyan, no? Sa in animation, tsaka yung out animation, tsaka overall animation. Marami po yan. Marami po kayong pagpipilian dyan na pwede nyo gamitin. Then hilahin ko po, no? Yung sa dulo. Ayusin ko lang yung kanyang gano'n siya kalaki. Ayan. Okay. Then try ko po play, no? Try po natin play. Ayan. So wala po siyang sound. So lalagyan din po natin ng background. So lalagyan din po natin to ng background music. So parehas lang po natin dun sa intro natin. Kung ano yung background natin sa intro. So yun din po lalagay natin. Ayan. Then kakat po natin to. Yan, then trim. Ayan. Then try po natin play. Sa ating video. So yun lang po, no? Yung mga basic editing, no? Video editing using KineMaster. Ngayon ko, kung meron pa kayong video pa, pwede nyo dagdag dito, sa dulo dito. Pwede kayong magdagdag dyan. Import nyo lang po yung video, then pwede nyo na po i-edit. Yan po. So meron na po tayong video, no? Paano mag-edit. So try po natin, no? Play.
po, no, yung basic video editing master. So ito po yung may tuturo ko sa inyo na basic video editing using KineMaster. Ngayon po yung advanced video editing using chroma key, no, animated introduction, tsaka animated subscription button kung gusto nyo maglagay is paki-check po yung mga tutorial ko na yun, nasa link po natin, no? Medyo advanced na po yan. So ito po is mga basic lang, no. Ayan. Then so ngayon po i-try po natin i-play, no, yung ating video sa full screen para makita natin kung okay na siya. Ngayon kung meron po kayong gustong edit, balikan po natin, no, habang hindi nyo pa siya na-export. So click po natin to. Ayan. Then click po natin yung video. And then sa pagpapalit po pala ng title, pwede nyo i-click to. Ayan. Then palitan po natin ako is Nancy. And then pwede na po natin i-try i-play, no, sa full screen para po makita natin kung okay na siya or hindi pa. Ngayon kung hindi pa, pwede po natin siyang balikan para i-edit. Sa pag-edit po, no, pag gusto niyo balikan, dito po sa gitna niyo parang dito sa parang may lapis. Yan. Kung gusto niyo siyang balikan mag-edit na para i-edit ulit. Yan po, no. So yun po. Kung gusto niyo po siyang edit ulit, yun yung dapat nyo i-click. So try po natin play sa full screen. Okay na po, no? Halimbawa, okay na po yung video natin. Again, gusto na po natin siyang i-export, no? Para may upload na natin sa YouTube. So, sa pag-export po, click dito. Ayan. Ayan po, no? So, meron po dito sa resolution, may FHD, tsaka HD. Sa akin po, select ko lang is HD. Pagka FHD po kasi is full screen na siya. Full high definition na siya. So masyado na siya mataas. Mataas po masyado. So sa akin is HD lang po. Ayan. Then yung frame rate niya is 30. Ayan po. Then pwede nyo pong i-adjust yung kanyang bitrate. Siyempre po pag mas mataas yung bitrate, mas maganda yung video resolution niya tsaka quality yung video natin. Sa akin po is katamtaman lang para hindi siya masyadong mataas, hindi naman siya masyadong mababa. Para po, huwag mo masyadong mababa para hindi po siya pixelated yung video nyo. So, kung gusto niyo po medyo itaas ng konti, pwede rin po. Ayan, para maganda po yung video resolution tsaka quality. Ayan, then export nyo na po, no? Export nyo. Then, pagka-export po is pupunta na to sa inyong mga videos. Then, pwede nyo na po siyang i-upload sa YouTube, no? So, yun po. Ito po yung ating tutorial sa basic video editing, no, using KineMaster, no. Tips and tricks, basic tips and tricks, no, sa pag video editing using yung KineMaster po. So sana po, no, meron kayong natutunan sa ating tinuro na tutorial, at sana po wag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa channel ko kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe para po ma-update kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Tsaka po kung gusto niyo pong panoorin iba kong mga tutorial, meron pa po ako. So paki-check na lang po dun sa link or dun sa channel ko. So marami pong salamat. Sana may natutunan kayo. Thank you po.